Okay, so magandang gabi ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan lang natin itong tripartite ah, caretakers na iniwan po ni PBBM. Okay? 'Di ba bago siya pumunta ng ibang bansa, palaging ginagawa ng ating pangulo ay iniiwan niya ang ating pamamahala o ang pagpapatakbo sa day-to-day business ng ating pamahalaan kay VP Sara. But this time, this is really unique. What makes it unique is, ang pupuntahan po ni PBBM or pinuntahan sa Amerika is para po sa tinatawag na tripartite agreement, 'di ba? Or summit, whatever, kung anong dulo nun. Now, dati iniiwan kay VP Sara. Kaya lang, ito na, if this is a coincidence, ang pagpunta ni PBBM, it has something to do with the economy, it has something to do with the security, lalo po dito sa Indo-Pacific region, di ba? Si VP Sara, nakita naman natin, talagang wala itong maririnig ka sa kanya na anumang pagkundina. Okay, kahit na yung words of encouragement lamang doon sa mga binibiktimang mangingisda diyan sa South China Sea, hindi ho ba, Chiklit? Oh, wala talaga, dedma, 'di ba? Palaging, no comment, 'di ba? Putragis na 'yan. Kailan rin naman po ako nakakita ng Vice President na ganyan. Usually, mga Vice President talagang bibo 'yan, eh, 'di ba? We had, ERAP, the time of Ramos. We had, ito si ano, yung maitim, si um, pangalan nito, Binay, Jechomar Binay. Bibo rin yun, di ba? Tapos we had Leni Robredo. Bibo rin yun, kahit paulit-ulit ang sinasabi niya, yung huling binitiwang salita, ulit-ulitin niya. So talagang, pero pare-pareho po sa kanila, makikita nyo yung kanilang mga, tawag dito, komento kaagad sa iba't ibang mga usapin, lalo na sa West Philippine Sea. 'Di ba? Lalo na siyempre subok na subok diyan si Lenny. Yung tipong ang mapapaano ka na lang, eh, maaalala mo na lang bigla si Lenny, sabi nga nila sa GC kanina, nila Sir Carlos Maglasang, maaalala mo na lang bigla si Lenny dahil sa pinaggagawa ni Sarah. Ang tanong, meron ba siyang ginagawa diyan sa usapin sa West Philippine Sea? Wala, 'di ba? Wala na ngang ginagawa, wala pang sinasabi. Okay, o baka walang masabi talaga. Ah, ngayon, ganito. So pag-alis si PBBM, ang pinag-iwanan po niya ay etong tripartite caretakers. Ano ho bang ibig sabihin nito? Bakit dito kay DA Secretary? Tama ba kay DA Secretary ano? Iniwan, tapos kay Bersamin, iniwan, tapos kay VP Sara. Okay. Ngayon, ang nangyari naman, first time ito na tatlo yung pinagbili na ng Pangulo. Well, sabihin na lang natin dahil sobrang busy ni VP Sara at yung bilin ni PBBM sa kanila dati, di ba? Na mag-focus na lang kayo sa trabaho nyo. Oh. But he said it politely. Pero if I'm the one who said that, I would say it in this way. Mabuti pa kayo, DepEd, mag-focus na lang kayo sa trabaho nyo. Ah, show me the result. I want to see the numbers. Okay? Dar po, okay, sorry. Ayun, si Estrella, tama, si Estrella. Thank you, Emil. Si Estrella yung sa DAR, Department of Agrarian Reform. Okay. Now, uh, wala naman problema rin sa dalawa na pinag-iwanan din, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, as a default ha, wala po kasing batas na nagsasabing iwan mo sa Vice President, hindi ba Jacob Torres? Walang gano'n. Kahit saan, balik ta rin mong Constitution. Wala kang makikitang iwan mo sa Vice President yan. Ang nakalagay lang doon, walang trabaho, walang mandato ang Vice President. Kung hindi, 'di ba? By ano lang siyempre, sa kabutihang loob, support lang sa gobyerno, talo sa presidente. Hindi pwedeng dapat epal-epal, pa-kontra-kontra. Wala kang mandato eh, 'di ba? So ngayon, kay VP Sara naman, busy siya diyan sa DepEd. Para siguro mas matutukan niya dahil sinabi nga po ng DepEd na yung pong mainit na panahon na kasalanan ni PBBM na naman yata.
ay kailangang maremedyohan nila ito, 'di ba? O baka siguro bibili sila ng mga air conditioning units kaya 'di ba, hindi masyadong ibinigay ang full load kay VP Sara. Hindi, pero seryoso ha. Ito po ay pagpapakita lang ng kawalan na ng tiwala ng ating presidente ng Executive Department kay Vice President Sara Duterte. Masisisi po ba natin na mawalan ng tiwala sa kanya ang ating presidente kahit siya ay kasama pa sa unit team? Na alam naman po natin na ang unit team is good until May 9, 2022 lamang. Yan po'y walang pinag-iba sa mga um, coalition. Okay? Tinawag lang po yung unit team, but ang true nature po niyan ay dapat nga ang pangalan niyan ay coalition. 'Di ba? So pagkakampi-kampihan, pagsasama-sama or technical alliance ng mga iba't ibang political party na may kanya-kanyang hidden agenda para sa sarili nila. Nagkaisa sa iisang layunin, lumakas, maghatakan ng boto at magsipanalo. Yun lang, wala na pong iba. Okay? Uulitin ko lang, ito pong tripartite caretakers na ginawa ni PBBM. Hindi na po tayo dapat magtaka kapag ang susunod rito, hindi na po kabilang si Vice President Sara Duterte sa mga caretakers. Okay? Dahil ito po, pagpapakita na to. Ano kala nyo sa presidente? Ah? Kasi tignan nyo ha, masyado nilang minimenos-menos si PBBM eh. 'Di ba? Nung una, ang tutuusin na talagang pinapahamak nila eh. O isipin nyo, sa kay Leni Robredo, 'di ba, yung budget, walang nakalagay na confidential fund. Humingi, alam ko, I don't know kung natalakay na to ni Go Philippines eh, pero pinag-aaralan niya yan eh. Pero I know the story, 400 something, mahigit yun, almost 500 million yung hinihingi niya na halaga para po sa confidential fund ng 2022 sa kalahating taon. So 1 billion halos, more or less, ang gagastusin niya pala kung complete 1 year. And apparently, nasanay si VP sa Davao City na meron siyang confidential fund na ginagamit sa kung ano-anong proyekto. Taliwas, 'di ba? Taliwas sa guidelines ng confidential funds. Ngayon, humingi. Pero ang yung naipagkaloob na lamang po nila PBBM sa kanya is 125 million pesos. 'Di ba? Doon pa lang, 'di ba, pinagtatangkaan na ng mga kalaban si PBBM na sibakin sa pwesto dahil nga naman um, nag ano raw transfer. Bawal po kasi mag-transfer ng pondo. Pero pwede silang mag-release kapag malapit nang matapos ang taon at yan ay galing sa savings. Kasi doon pa lang makikita mo na kung may savings ka o wala eh. So, binigyan. 'Di ba? Doon pa lang, pahamak na. Kung tutuusin, alam nila yan dapat. Sarah is a lawyer. Digong is a lawyer too. 'Di ba? Matagal na sa politics, hindi sila baguhan when it comes to confidential funds. So siguro, sa paulit-ulit na lamang na kahit sabihin ni VP Sara na no comments. Tapos yung tatay niya, mura dito, mura doon ang ginagawa. 'Di ba? Kay PBBM. Putragis, kung ako man po yung presidente, hindi ganyan kahaba ang pasensya ko. Nasa kulungan na yung matandang yan. Tapos yung anak niyan, tatanggalin ko sa DepEd yan. Floating status ko yan. Gaya ng ginawa niya kay Leni Robredo. 'Di ba? Bakit mo naman pagkakatiwalaan yung walang paninindigan? Ikaw na nakikipaglaban para sa karapatan ng iyong bansa, ng iyong mga kababayan. 'Di ba? Lalo na sa mga mangingisda. Tapos yung tatay nito, pahamak. Tapos ikaw kailangan mong itali ang iyong mga kamay dahil lamang sa siya ang iyong vice president. Pero siya naman mismo ay hindi man lamang kayang makonyatan ng kanyang tatay para sa iyo. 'Di ba? Tama po ginawa ni PBBM na magkaroon din po, and this is, I don't know if this is a coincidence, tripartite summit na pinuntahan niya sa Amerika. Ginawa niya rito, nag-iwan din po ng tripartite caretakers. Okay? So ito po, ulitin ko lang, simbolo po ito ng kawalanan na o nabawasan na ang pagtitiwala ni PBBM